i-explain ako sa inyo kung ano ang nangyayari sa likod ng camera na kailangan malaman ninyo dahil kahit anong gawin ni Lasso, sukang-suka yung mga taga-PIDEA, alright? Na even yung kinaray-karay niya siguro doon, sukang-suka sa kanya kasi pinuwersa niya. Right? Narinig nyo naman yung mga explanation ni PIDEA Agent Morales. Okay? So dahil natataranta na itong gobyerno ni Marcos Jr., dahil bagsak na sila sa taong bayan, even ang kanyang trust rating ay bagsak na. Okay? Na ayaw iulat. Okay? Ayaw iulat ng media. Walang bagong ulat sa kanya. Bagsak sukang-suka na yung taong bayan. Sila po ay galit na galit dahil nagkataon pa daw etong pag-present kay Morales diyan sa Senado. Nagkataon dun sa kanilang line-up sa Partido Federal, yung kanilang party para sa 2025 election. Kaya sabi ko sa inyo, see, hindi sila para sa pagbangon, para sila sa kanilang mga bangag na plano dito sa darating na election. Pero sa lahat ng pangloloko nila, lahat ng pagsisinungaling nila sa doon, talagang laging may magkukwento sa akin. Mga kababayan, just dito sa channel na to, first time yung marinig, okay? Na pinatawag, ayon ito sa ating informer, ha? Ating puting ahas, pinatawag ni PIDEA Director General Lasso o Chief Lasso. Okay, ngayong araw, itong si Dave Goryoso. Yung sinasabi ni Morales, nakausap niya together with Director Francia na nagkulay talong. Okay? Actually, nakakaawa na, well, actually, once na pumanig ka sa mga demonyo, hindi ka na nakakaawa eh. Pero ang explanation dyan ni Morales, naiintindihan niya kasi maaapektuhan yung karir nila. Kaya kahit ilunukin nila yung kanilang sariling dumi, ay pumapayag sila kasi tatanggalin sila ni Lasso. So nag-usap ngayong araw sa PIDEA, si Lasso, pinatawag si Dave Goryoso, alright? At si Francia, nandiyan naman yan, okay? Yun yung, yun nga, nagkulay talong, pinatawag siya sa doon sa PIDEA para idiin ngayon si Morales. Alright? Okay, sino ang mga ka-meeting nila? Magulat ka, Lasso, So, ang mga ka-meeting nila, ayon sa ating puting ahas, si Lasso, si Bitong, si Emiterio Bitong, o Ramil Bitong na 2 passport at disapprove ang kanyang appointment from the Civil Service Commission at yung head ng legal na si Atty. Del Valle. Anong pinag-usapan nila? Para kumbinsihin si Goryoso na i-deny the same na ginawa ni Francia, Director Francia, na i-deny ang kanilang conversation with the PIDEA agent, ex-PIDEA agent Morales. So, intindihin nyo, si Francia, na nakita nyo, nagsinungaling doon sa Senado, okay, with Morales, at itong si Goryoso ay nag-usap sila bago mag-hearing na pare, i-deny na lang natin. Kasi Director na ako. Ikaw naman nasa labas. Sabi nga ni Morales, paano naman ako? May pamilya din ako. At ang iniisip nga ni Morales na kapag i-deny niya, paano kung lumabas yung confidential informant? Okay? So now you know. So sa May 7, kapag kasi pinatawag ito itong Goryoso na to, bakit si Dave Goryoso ay pumayag sa pananakot, pagsisindak ni Lazo? Pero actually, hindi lahat nasisindak doon dahil palaban na po ang taong bayan. Even yung mga matitinong PIDEA agents ay palaban. Kasi, yung asawa niya, okay? Ayan. Okay, connect natin, mga palangga. Dahil ang asawa ni Goryoso, ano yung pangalan niya dito? Okay, na si Diana Amar Goryoso ay isa pala doon sa hinila ni Lazo na mag-testify
doon sa Senado, which is wala naman sa pinangyarihan noong 2012. Okay? So yung isa doon sa babaeng Diana Amar Curioso ay isa siya sa pinwersa ayon sa ating puting ahas na mag-sworn statement, affidavit na i-present doon sa Senado noong nakaraang Abril 30. Okay? Tandaan nyo, asawa niya si Dave Curioso na kausap ni Morales at ni Francia na kinukumbinsi si Morales na i-deny na lang natin para wala ng problema. Pero nanindigan si Morales kasi nga yun yung kanyang advocacy. Yun yung kanyang laban, di ba? Kaya nga siya ay may NGO laban sa illegal na droga o pulburon na paborito ni Marcos Jr. Now you know. So yaan ang i-expect natin sa May 7. Pero patuloy natin na ipagdadasal ang kaligtasan ni Mr. Morales. Why? Dahil nakarating nga sa akin, di ba, kagabi, nakarating sa atin na may planong gurgurin siya. Gurgurin. Pero may development ng istorya. Inatasan ni Lisa Araneta Marcos only in this moment right now. Mga kababayan, kung gaano kademonyo si Marcos Jr. imbes na sagutin lahat ito. Pero ginagapang si Morales para imekos-mekos. Bakit imekos-mekos ito? Bakit yan ang title natin? PIDEA agent ginagapang ni mekos-mekos. Pag mekos-mekos, anong pumapasok sa isip nyo? Paki-comment yan. Ano ang pumapasok sa isip nyo? Yung narinig ko lang yan sa social media. Can you comment? Okay. Babasahin ko lang mamaya. So ngayon, dahil galit na galit, ang Marcos Jr., si Lisa, dahil nalaman ng buong mundo, alright? Sabi ni Ronnie si Insan, okay? Dahil na-booking sa buong sambayanan. At even now, di ba, yung Congress ay pinagtatanggol. Yung pinag-usapan natin kagabi, yung Tingog Party List Representative. Okay? TIF Representative. Okay? Asidre, na pinagtatanggol si Marcos Jr. na ito daw ay destabilization. At ito daw ay talagang pinlano. Ano to? Kaya nga pinlano ba ni Morales? Napirmahan yung dokumento back in 2012 para i-destabilize. Sabi nga, ano ba to? Na-foresee ba ni Morales na kailangan siya ang pumirma doon sa pre-op at saka authority to operate in 2012 para tukuyin niya o sirain niya si Marcos Jr. ngayon kasi na-predict niya na maging president, something like that. Okay. Lisa Tanas, makinig kayo dito, mga kababayan. Inutusan ni Lisa yung campaign donor. Hindi lang muna natin siya pangangalanan. Yung campaign donor nila na ay hindi ko nakita sa listahan ng COMELEC na nag-donate itong si Mekos-Mekos. Si Mekos-Mekos ay kasabwat din sa extraction. Ito ay BFF ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Okay, hindi siya Pilipino. Okay? Hindi siya Pilipino, ipinanganak siya dun sa Mekos-Mekos. Hindi siya hokus-pokus. Saan ba nanggaling yung Mekos-Mekos na yan? Ano ang nationality ng Mekos-Mekos? Kaya gusto nilang i-Mekos-Mekos itong si Morales pinagagapang ni Lisa. Yes, sabi ni Hard Chops, Mekos-Mekos is Indian. So may clue na kayo. May inuutusan si Lisa Tanas na gapangin ng mga grupo ni Mekos-Mekos itong si Morales. Right? Papaano? Mga palangga. Ayon sa nakarating sa akin, napigilin siya na wag na siyang mag-testify. Sinisindak, gurgurin, or babayaran. Do you think si Morales magpapabayad? In the first place, mga kapalangga, kung yun ay siya ay pera-pera lang siya. Hindi si Chanderamani. Iba. Gabi na TV yan. Iba. Lalabas yung pangalan na yan dyan mamaya. Okay? Yes, sabi ni Edna de la Cruz, yes.
So, kung si Morales ay bayaran, mga kababayan, dapat hindi na lumabas siya, nagpapresyo na yan. Pero nakikita niyo naman yung kanyang motivation to fight para makita ng tao na minsan, nung 2012, na dapat i-raid si Marcos Jr., nung gabing yun, ay mayroong humarang na Executive Secretary Ochoa na ngayon ay nandyan din, nasa paligid ni Lisa, nakikinabang ngayon. Naglaban-laban pa kayo, mga Marcos loyalist kayo sa mga dilaw-dilaw. Pero dilawan, mas palala ang namuno ngayon. Kasi maliban sa bangag-bangag, sobrang bangag talaga. So balik ako kay Mekos. Kay Mr. Morales, Sir, kung naririnig mo, mag-ingat po kayo pero babantayan kayo ng taong bayan. Ganito lang naman yan sa mundo ng mga mafia eh. Parang hindi naman na kayo nanonood ng pelikula. Ganito yan. Inutusan ni Lisa si Mekos, areglohin mo yan. Takutin mo, areglohin mo, bayaran mo ng pera. Total, ang dami naman nilang pera, trilyon-trilyon eh. Pera ng bayan. Ang i-offer for sure dyan kay Morales ay pera ng bayan. But I doubt it na magpapabayad yan. Ginagapa nga eh. Kung kaya nilang maglustay ng pera, magnakaw, mag-transport sa mga offshore accounts nila, kaya din nilang sindakin, okay? Offeran itong si Morales para hindi na magsalita. Anong sa tingin ninyo? Sabi ni Fatima Muhammad, batayo si Morales, my honor and dignity. Naniniwala ako. So yan, alam nyo na. Kaya babantayan natin, bakit kailangan nating sabihin sa inyo? Kasi, para pagdating ng May 7, alam nyo na yung mga galawan. Okay? Na itong ginagawa natin para hindi nila saktan si Morales, para alam nyo na, si Morales na rin mismo ang nagsabi na kung meron mang manggugurgur sa kanya, walang iba kundi si Marcos. Ngayon alam nyo na may inuutusan si Lisa na Indian Mekos para gapangin ito at wag nang patuluyin doon sa May 7. Dalawa po ang ibig sabihin na wag patuluyin. Gurgurin, oferan at gurgurin. Sa mundo ng mga mafia, sa mundo ng mga pulburonik, kapag ikaw ay dumikit dyan, lose-lose ka dyan, talo ka dyan, walang win-win kapag pumasok ka sa pulburon. Whether ikaw ay user, ikaw ay manufacturer, kasi may kalalagyan ka. Okay? So yun ang kanilang agenda ngayon. Ginagapang, may mga gumagapang. I hope ma-interview natin si ngayon. Tawagan natin yung ating kamekos-mekos. Tawagan natin yung nagko-connect sa aming dalawa. Okay? Doon sa BFF ko. Alright? Okay? Lahat yan BFF ko. Alright? So I hope ma-interview natin siya bago mag-May 7 kasi patindi na ng patindi yung nararamdaman kasi palubog na si Marcos Jr. So gagamitin nila yung pera ng bayan. Di ba? Kasi si Mekos kumikita din sa pera ng bayan dahil sa mga illegal nila transaction. Di ba, Lisa? Si Mekos na sinasabi ko, papangalanan din natin siya, but hindi pa tama. Okay? I think ang kanyang parang taga St. James, siya, Quezon City. Di ba may St. James sa Quezon City? Hindi. Napapasyalan pala siya doon. I don't know kung doon siya nakatira. Okay, ito si Mekos, mga palangga. Itong si Mekos ay kasabwat ni Marcos Jr., si Lisa sa kanilang mga illegal activities. Kaya nga kung gagawin lang talaga ng mga senador ang kanilang trabaho at ang mga taong gobyerno para panagutin ito, maganda ang Pilipinas. Pero paano mo nga panagutin kung mismo ang Senate President natin na si Zubiri ay kasama sa listahan ng mga Mekos? Diba, Zubiri? Nakabahan ka na rin ba? Nakabahan na ba kayong lahat? Gusto niyo bang ilabas namin ang listahan ng listahan ng mga utang nyo? Alright? Mga kababayan, kailangan yung tumapang, kailangan yung lumaban sa isang bangag, kailangan yung gumawa ng paraan para matapos na ang kanilang pangbababoy sa inyo. Sino tatakbuhan nyo? Wala. Pero mas powerful kayo ngayon. Nakita nyo yung power ninyo? Pedea Lazo. Kahit gaano pa ang pagiging barumbado niya dyan sa loob
ng PDEA, panggigipit sa mga abogado, pag yung mga agent pinatatapon kung saan-saan, mas marami tayo. Kita nyo, bakit ito lumalabas ngayon? Na si Lisa, si Marcos Jr. ay inuutusan si Mecos para gapangin si Morales, wag nang paatinin doon sa May 7. Si Tambalos Dos, ang kanyang trabaho ay persahin itong mga kongresista para magtoka-toka, di ba? Mag-mekos-mekos, ang mga taga-kongreso magtoka-toka sa kanilang press conference para sirain si Morales, para i-character assassinate si Morales at saka si Marlica. Imagine mo si Morales, walang pwesto sa gobyerno, isa siyang whistleblower, isa siyang nanindigan na buhay ang itinaya niya. It's the same with Maharlika. Tapos itong mga jutang ginimis na Senado at Kongreso, gustong ibaling sa amin ang isyo na ang subject dito, mapanagot, mapatunayan na tayo ay pinamumunuan ng isang bangag. Look at this. Kayo na ang humusga. Baka na-overlook niyo to, mga kababayan. Kita nyo yan? Diba sa Senate yan? Sino yan? Yaan si Sarate, yung driver. Okay? Lobat na. Okay? Yaan yung shabu driver. Balikan natin ulit. Nakita nyo yan? O, diba naka-complete gear siya? Parang battle daw. Diba? Hindi siya matatalbalahan ng baril. Ng bala pala. O, nakita nyo? Anong senyalis niyan, mga kababayan? Yan ay nahulihan ng tuni-tunilada na from 1.8 naging 1.4, naging 1.2 kasi minekos-mekos tayo, ginago tayo ni Abalos, ni Marcos Jr. na sinasabi niya historical yung pagkahuli na ganyan. Okay, so doon ako pupunto. Bakit siya naka-complete gear? Bakit siya protektado? Bakit siya mahal ng gobyerno na dapat hindi siya matamaan ng bala? Pero si Morales, nung pumunta doon sa Senado, walang ganyang proteksyon. Walang bulletproof, walang mga police escort, na siya ay whistleblower. Ito kasabwat ng sindikato. Nakita niyo, mga kababayan? Kasabwat ng sindikato pero protektado. Si Morales, nagsasalita para ipaalam sa 100-something million Filipinos na may presidente kayong bangag pero pinababayaan. Although in fairness, na sinabi naman niya during the interview, maayos naman yung kanyang pagsalubong, pagtrato ni Senator Batuan. We are grateful sa kanya. Pero actually, sabi ko nga, mga Pilipino, hindi natin kailangan magpasalamat dito sa mga taong gobyerno kasi trabaho nila yan. Sumisweldo sila ng pera natin, but we're just being nice. Nagpasalamat tayo. Pero nakita niyo yung difference. Protektado, sabi ni Palangga ka na, parang Teenage Mutant Ninja Turtle. Oo nga. Protektado, nakalahat, naka-vest and everything. Si Mr. Morales, walang protection. And now, in-announce doon sa Pilipinas nating mahal na I think sa May 7 ay poprotektahan siya from home, papunta sa Senate, at ang magpoprotekta sa kanya is the Senate, was that Sergeant at Arms ba yun? Or, okay. Basta yung proteksyon na makukuha niya mula sa Senate. Tignan natin ito. Okay? Okay. Asan na ba yun? Okay, tayo mo palangga. Dahil lang. Okay. Ayun, yeah. Sa Office of the Sergeant at Arms or OSA. Okay? So yan ay nirequest. Okay? So yeah, thank you. Ayan, nirequest ni Senator Bato para sa kanya. Okay? Kasi hindi pa siya under the Witness Protection Program. Nakita nyo yung pagiging bulok? Hindi na dapat niyan nire-request eh. Hindi na dapat nire-request ni Morales na kailangan ko ng security. Ito bang driver na to nag-request? Ang tanong, yung naka-full gear na driver, sino ang nagbigay sa kanya ng protection? Di ba protektado siya ni Abalos, nangiwi-ngiwi? Hindi ka pinagsalita eh. Dinavy siya.
Anong senyalis mo? Hindi nag-request. Pinobraydan nila, pinotektahan nila. Si Morales, kailangan pag magsusumamo, kailangan pa magmakaawa para protektahan ng buhay niya. And I hope, sir, if you're watching, mag-apply po kayo sa Witness Protection Program. Kasi, I believe you are covered sa batas na yan. Diba? Oh. Binasa ko yun kanina. Okay? Covered kayo sa Republic Act number 6981. Ano ibig sabihin niya? The act shall be known as the Witness Protection, Security, and Benefit Act. Okay, paano? Tingnan nga natin dito kung covered siya. Okay, Section 4, Witness in Legislative Investigations, which is legislative is the Senate. In case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted to the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives. Okay? So wala tayong asahan sa Speaker of the House of Representatives. Dito tayo kay Senate President Zubiri. Okay? Hindi natin babasahin yung batas. Yung basic lang ng ating understanding. So, ibig sabihin, pag binasa mo yung Republic 6981 na yan, si Morales ay covered dyan. At you know what? Hindi na siya dapat nagsusumamo. Kung may utak at hindi bangag, yung mga jutang gini na dyan, mismo ang Senado, ang komite, ang mag-brainstorming na makita nila. Hindi na kailangan mag-brainstorming kasi nasa batas na nakikita nila. Kawawa naman ito si Morales ni walang full battle gear. 'Di ba? Walang protection, walang guard, walang pero hindi ginagawa. Kasi you know what? Talagang kailangan pa niyang magsumamo doon. I believe sa Pilipinas natin mahal na i-mention ngayon. 'Di ba? Kailangan pa yung biktima ang magi-initiate. Ang gobyerno dapat trabaho nila 'yan. Titignan mo ang pangyayari. Nagpapalaki lang talaga ng mga jetlog ang mga yawa. Zubiri, ikaw dapat, kayo dyan sa committee ng public order, andyan si Senator Bongo, si Padilla, si Ejercito, si Pimentel. Ang dami nyo. You are, my God, lumalamon kayo sa lahat ng pera ng bayan. Lahat ng pera namin, kasama ako dyan. Hindi ako exempted dyan. Dahil tumutulong ako sa ekonomiya ng Pilipinas. So yung pera ng ng taxpayers' money, nandyan sa Senado or Congress, pero hindi nila ginagawa yung trabaho, ito dapat ay initiative ng gobyerno. Bakit pa tayo may gobyerno? Di ba? Ang gobyerno ay magbibigay ng seguridad sa pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkabuhayan, pang-edukasyon, lahat na dadadadada. Pero bakit hindi ginagawa? Bakit kailangan pang lumuhod si Morales? Siya pa ang mag-initiate. Bakit hindi ang magsabi na i-guide ka ng gobyerno? Ikaw, Mr. Morales, delikado yung ginagawa mo. Di ba? Doon pa lang dapat inassess na siya ng committee, ng public order, at ng Blue Ribbon Committee, o lahat ng mga jutang ginemes doon. Ito kasi Pilipino to dati pang ang PIDEA agent, lingkod bayan nga siya Kasi kung ako ang nandoon nakaupo, nanonood ako, isa ako doon sa committee o whatever, isa ako doon, kawawa naman tong taong to. Let's do it. Gawin natin. Tignan natin yung batas, i-review natin kung siya ba ay nasasakop sa Republic 6981 na to. Basahin mo, approve. Senate President. Kung ginagawa nila yung trabaho nila. Kaso hindi nila ginagawa yung trabaho nila, mga palangga. Nagpapalaki ng jetlog ng mga Ginayufax. So, ano ang pagkakaiba nitong driver na ito? Doon mo makikita na alaga siya ng gobyerno. Kasi gusto siyang mabuhay ng gobyerno Wala silang pakialam kay Morales kahit babangbangin doon. Kasi si Morales ay nagsalita laban sa bangag na Pangulo. See? Now you know. Sana, dahil dumadami na ngayon ang gising.
Nakikita nyo kung gaano kawalang hiya ang gobyernong ito. Imbis na initiative nila yun, trabaho nila yun, nangako sila, nagsumpa-sumpa sila, may mandato sila na to protect the safety, security, peace sa ating mga Pilipino. Pero bakit hindi nila kaagad naisip na bigyan ng asistehin si Morales? Pinagtutulungan na nga ni Lazo. Lazo, hindi ka makakaligtas. Ha? Nag-meeting kayo kanina para i-deny, para pasinungalingan yung sinabi ni Morales. Sabi nga ni Morales, ang hawak niya lamang ay katotohanan at taong bayan. Nakita niyo kung gaano kagalit ang taong bayan sa inyo. Ang taong bayan, pag nagalit, lahat kayo dyan wawalisin. Wala na yung impeachment na wawalisin kayo ng taong bayan. Mga ginayupa kayo. Sige nga, ikaw, dilawan ko, lahat, anong kulay mo? Whatever kung anong kulay mo. Or if you are for the Filipino people, if you are for the truth, tama ba ang ginawa ni Abalos na protektado itong taong ito, ang daming security guard sa likod? Ay, jutang ginemisin yan ang dahilan. Kung totoo, kung totoo na siya ay talagang, kasabwat talaga, ibig sabihin, kung legit yung kanilang drug hole na yon, eto protektado. Bakit? May mission pa ba siya, Abalos Marcos Jr.? May mission pa ba ito? Hindi nyo nga pinagsalita itong nahuli. Pag ordinaryong mga Pilipino na nagnakaw lang ng isang pirasong kalamansi o isang sachet ng kape, di ba? Pinapahiya na kaagad sa media. Trial nyo na. Sinisira ninyo, nagnakaw ng isang supot na tinapay dahil gutom, pinapahiya nyo, pinagsasalita nyo, pinagtatawanan pa sa mainstream media. Diba? Even ang mga mainstream media kasabwat sa pagpatawanan sa mga taong gumawa ng mali, pero ang kanilang ginawang mali, pantawid, gutom. Dahil sa epekto ng mga pulburonik. Pero kapag ito, protektado, ayaw pagsalitain ni Puting, use your neurons. Sabi ko nga, dyan lang tayo mayaman. Dyan tayo bilyonaryo sa neurons natin. Tama ba yan? Si Morales, walang protection. Itong kasabwat na mga jutang ginemes, ayaw pagsalitain. Kasi what? Hindi nag-executive session. Kasi, kung wala silang tinatago, hindi sila mag-executive session. Kung gusto nilang marinig ng taong bayan, ito dapat, kung gusto, ito, open again your mind, your heart, lahat. Di ba? Namalaban sila sa droga daw. Dapat bloodless. Kasi hindi katulad ni Duterte. Di ba? May mga dugo-dugo, ganun-ganun, may mga bang-bang-bang. Paano nga naman hindi maging bloodless? Kung yan ang pagtrato sa kanya, mahal na mahal nila. Dapat yan pinagsalita doon kung sila ay concerned. Dapat doon, pinagsalita doon, sino ay mga kasabwat mo? Paano nangyari yun? Diba? Paano pinarinig sana nila sa taong bayan, saan ka nagmula, paano mo tinransport, sino ang mga kasabwat mo, ang daming tanong. Yun dapat ang ginagawa ng Senate Committee, ng chairman, kaya lang, nag-iisa lang siya doon. Pagbigyan natin, benefit of the doubt. Okay? Sabi ni Baby Roda Vlog, Palangga, mag-funds tayo para kay Morales para makatulong tayo sa kanya. Salamat, Palangga. Thank you for initiating that. I think we can do that later, ha? Thank you, Palangga. Okay? Si Baby Roda. Okay, balik tayo. Nakita niyo yung unfair treatment? Kaya naman, no wonder, itong si Sayarot, mga kababayan, ay protektado nila. See that? Non-bailable, pero ang sarap ng buhay. Nakakalaya. At may nakarating sa akin, mukhang i-dismiss ang case niyan sa tulong ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. See, mga kababayan, talong-talo kayo. Talong-talo ang mga Pilipino, pero ngayon panalong-panalo kayo kasi dumadami na tayo at naaapektuhan na ang mga bangag sa Malacanang. Ano ang tinatago ni Abalos? At I hope Senator Bato, again, we're not supposed to say thank you to you because that is your job, but still, we're gonna say thank you para hindi ka magalit. Fine. Tama ba ako? Tama ba na dapat lagi tayo magpasalamat sa mga jutang ginimis? Lahat, no exemption, ng mga politiko. Dapat hindi na nga tayo nagpapasalamat sa mga yun kasi sweldado sila.
pagsalitain itong driver na ito, sino ang kasabwat niya. Pero bakit ayaw pagsalitain ni Abalos at bakit naman pumayag ang committee na siya ay mag-executive session? Paano natin maririnig? Kung sino ang mga taong sa likod ng 1.8, paano natin marinig sa kanya? Dahil kung siya talaga ang nakakaalam na nagda-drive siya, may knowledge siya. Inintrega sa kanya, 1.8 tons yan ha, pagkasayin mo sa photon ban. Siya yung nag-drive, based sa pinresent nila, syempre, tatanungin siya sa Senado. Saan ka naggaling? Okay? Diba? Kailan, kung ako ang mag-interpolate doon, ilang araw nyo pinagplanuhan yan, sinong kasabwat mo lahat, bakit ayaw nilang pagsalitain sa Senado na i-squill o sabihin itong na teenage mutant na ito, na na driver na ito? Bakit ayaw nila pagsalitaan? Bakit ayaw nilang iparinig sa taong bayan kung ano ang ikakanta niya, isi-squill niya? Kasi baka ikanta niya ba si Martin Araneta? Baka ikanta niya ba si Rubio sa Bureau of Customs? O baka ikanta niya si Lisa Araneta, ikanta niya si Marcos Jr., ikanta niya si Abalos, ikanta niya lahat ng mga protector niya. Kaya ayaw niyang pagsalitain. Kitang-kita naman nung first day na nag-press con si Marcos Jr., na nagkaroon siya ng disclaimer na pag nagtanong doon sa naka-intercept, tong police na naka-random, nakahuli noon, ay sasaligbat sila o iti-take over niya ang question and answer portion with the media. At even the media's question is all, kasabwat lahat. This is not about kung ano ang iyong political color, sino sinuportahan mo. It's about kung sinusuportahan mo ang katotohanan, ang taong bayan. Makikita mo, hindi ka syunga, Pilipino ka. Pag sinabi mong Pilipino, lagi natin proud Pinoy, magagaling. Eto lang iinsultuhin ang kapasidad ng inyong pag-iisip. Naka full gear, so si Morales wala. Walang nag-initiate sa kanila na bigyan ng proteksyon si Morales dahil ba na ang ini-squill o binubukkelya ni Morales ay isang presidenteng bangag? My God, you have to get up now. Napansin nyo? Even media, sino ang tinitira nila? Ako, na naglabas nitong impormasyon na yon, kasalanan ko, di ba? So kasalanan ko na nalaman ng taong bayan na may presidente kayong bangag, imbis na magpasalamat kayo na may nagtapayan ng buhay, katulad ni Morales, at saka ako para malaman nyo na pinamumunuan kayo ng bangag-bangag. So kasalanan ng nag-leak, ha? Kaya yan ang i-point out natin kay Senator Bato. Ulitin ko, we're not supposed to say thank you to you, Senator Bato. But I will say thank you. Kasi pinagbigyan mo, tinignan mo ang mga statement nito ni Morales at binigyan mo siya ng platform para malaman ng taong bayan. Kaya nga naman ikaw nagagalit dyan. Pero lahat kayo, not only you, Senator Bato, wala kami dapat ipagsalamat sa inyong lahat. Dahil pasweldo kayo ng bayan, whether we say thank you or not. Wala kayong dapat mag-meltdown o whatsoever. Trabaho ninyo. Kasi kung ayaw nyo pala magtrabaho, bakit kayo nangako na para kayo sa bayan? Lahat kayo. Hindi kami dapat mapa-thank you sa inyo, mga ginayupa kayong lahat. Dapat kayong magpasalamat sa bayan dahil lumalamon ng pamilya ninyo mula sa pawis ng mga Pilipino. Taxpayers' money. Tapos hindi nyo kayang ibigay yung proteksyon dito sa isang dating agent na itinataya ang buhay niya kasama ng pamilya niya at ngayon nag-uutos si Lisa Marcos para gamitin si Mekos-Mekos para bayaran o gurgurin o whatsoever, anuman. Ganun lang yan, bayaran o gurgurin. Kaya sabi ko, Mr. Morales, talo ka dyan. Whether you say yes and without it, na gagawin mo yan. Whether you say yes, okay, mekos-mekos lang yan. Pero hindi niya gagawin yan. Sabi ko nga, the moment na siya ay lumabas dyan sa Congress, motivated siya at he is really destined to tell the truth. Diba? So, kailangan niyo lang malaman. Kasi kailangan natin protektahan si Agent Morales.
Kasi pag walang naglakas ng loob, di ba? Ano nila, gugurgurin, sasabihin na talisod, sabihin ganito, or pakainin ng you know, ng lazones, you know, ng lazones, lanzones na may lazones, you know what I mean? Pwede nilang gawin yan, hawak nila lahat. Pero bakit, again, regarding dito sa kanyang witness protection program, dapat ang mag-initiate ng Department of Justice. Si Boying Remulla, buhay pa ba yung ginayupak na yon? Di ba isang bulati na lang din ang hindi pumipirma doon? Sila dapat ang mag-initiate. Sila ang tagamasid sa mga pangangailangan ng tao. Wala kang ang kikilingan eh. Whether mahirap ka o mayaman, pero not in the Philippines. Nakalusot si Marcos, pinagtakpan. Mula sa pagkasenador niyang bangag, hanggang ngayon gustong pagtakpan ng mga jutang genimes na mga kongresista, gustong pagtakpan ni Lasso kasi nga nakikinabang sila sa pera ninyo. It all boils down sa na-disburse na 80% disburse na yan. Nagkanya-kanya na silang bulsa. Kaya naman ngayon, talagang sinishield nila si Marcos Jr. na hindi malaman ng taong bayan na siya ay pulburoni. Kaya nga, di ba, sobrang pagsisinungaling nila sa inyo. Balikan lang natin ito. Di ba, remember? Kailan ito? Nung, remember, April 4? Diba? April 2 ko inilabas itong mga dokumento. Oh. Tapos may padrama-drama ito. Si Lasso. Oh. Medyo malabo lang, okay? Yan. Anyway, nag-issue siya ng certification na sinasabi niya, this is to certify that the authority to operate the pre-operation report both dated March 11, 2012 which were circulated by Maharlika in her YouTube blog. And YouTube blog do not exist in the PDEA operational reports and monitoring information system of PORMIS. Tapos nalaman natin sa Congress na back in 2012, wala namang PORMIS. 2014 na dumating. So doon pa lang sinungaling na. Ang sabi pa dyan dito, PDEA Blatter book on all operational reports from the year 2010 to present. Wala daw doon. Yun ang sabi niya. O, pinaliwanag niya ito. Pero sunog siya doon sa Senate na hindi pa nag-i-exist itong PORMIS na ito. So doon pa lang sinungaling. Yung binitbit nga niya yung mga doon, yung pinapirma niya ng sworn statement. Narinig yun naman, wala sila sa pinangyarihan. So ito ay focus. Kaya gusto ni Lisa utusan si Mekos. Para what? Gorgorin? Alam na ng taong bayan, hindi kayo makakaligtas dito. Sabi ko nga, hanggat gising, hanggang may nananalaytay na dugo sa katawan ko, hindi niyo ako mapatatahimik. Hindi namin hayaang magurgur nyo na lang ang mga taong nagsasalita. Dahil ito ang gusto nyo, gurgurin lahat, bayaran lahat, patahimikin, sindakin para tanggalan ng trabaho. Pero maraming lumalaban sa inyo, lumalaban para sa katotohanan. Konting-konti na lang. Abangan nyo pa ang extraction natin, ang kidnapping na ginawa ni Lisa Marcos. Damay ka dito, Teddy Boy Locsin Jr. Manalo, lahat kayo. Grabe, ginagawa. You have to get up and speak up, mga kababayan. Gusto nilang, okay, sige magpakamahinahon kayo. Mahinahon ako. Kung gagamitin nyo yung utak nyo, sabihin na natin elementary lang tayo dito, gamitin natin critical thinking kasi mga elementary, kahit pa paano may critical thinking na yan. Nakakita mo sa mga online dyan, magaling mga bata. Iba. Okay? Tama ba na ang Congress, dapat sila ang katuwang, di ba, in aid of chuba-chuchong legislation. Pero ang sinisira, si Morales at yung naglabas ng impormasyon. Ako pa ngayon, ang gusto nilang ikulong. Pati nga si Mr. Morales, gusto ang kasuhan. Huwag naman ganun, sir. Okay? We are fighting for the truth, but whatever, I will face. Whatever. Okay? So ngayon, imbis na ang anuhin natin, ang pababain natin, yung demonyong bangag na presidente, anong ginagawa ng Congress nila Martin Romualdez? They spend your money
taxpayers' money para maging spokesperson, maging tagapagsalita ni Morales, ni Lisa, na si Morales ay nandiyan para i-destabilize. Ano yun? Nahulaan na ni Morales? Ano siya, si Madam Oring? Why pa ba yun? Anyway, ano siya? Di ba? Siya ay manghuhula o whatever na, kailangan ako ang mag-operate nito kasi ito'y gagamitin ko pagdating ng 2012. Di ba? Ay, 2012, alam ko, sigurado ako, kasi sa 2022, mananalo si Marcos Jr. Ako ang magpipirma dyan, ako ang mag-ooperate niyan, bla 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 bla. Then pagdating yan, ako ay mag-witness sa Senado. Pwede ba yon? Ano ka? Nahulaan mo lahat ang pangyayari? Kita niyo yung gustong ibigay sa inyong impormasyon ng mga yawa na ito? Lalo na sa Congress. Sirain si Morales, imbis na sasabihin nila, tayo ay, kung ikaw ay, kunyari, ako yung matinong kongresista, kailangan malaman ng taong bayan kung meron ba tayong presidente na bangag or hindi. Let's give the president a chance para maipaliwanag niya yung sarili niya. Hindi ba dapat ganun? Kung ikaw ay para sa Pilipino, ako, si Marlica, representative of Chuba Chuchu, ako ay gusto kong malaman ng taong bayan, ng aking mga abyan, na ang presidente natin ay gusto natin maliwanagan ang lahat na siya ba talaga ay bangag na bangag or hindi. Pero bakit ayaw gawin ng Congress sa halip ang inaatake si Morales and even yung mga paid vloggers, paid media ni Lisa Marcos ang tinitira si Morales? Jutang Jenimas nag-risk na ng kanyang buhay. Imbes na si Marcos ang durugin ng bonggang-bongga, bangag. Pero yun, tayo na gumagawa nun. Okay? Tayo na gumagawa nun. Sabi ni Jenilyn Ramos, wag nang iboto si Amy, blood is thicker than water. Tama. Alam niya si Kuting ay bangag. Sabi ni Jenilyn Ramos. Okay. Sana kung nagpabayad, hindi siya humarap sa Senado, sabi ni Zero Nico. Yes, yun nga sinabi ko sa inyo sa kanina palangga. Mekos Soriano. Okay, let's talk about, di ba? Ano pag pumunta si Maricel Soriano doon, do you think pupunta siya? Okay. Do you think pupunta siya? Alright, let's say kung pupunta siya, dalawa lang yan. It's either magsasabi siya ng totoo o magsisinungaling siya. Pero physical, actually, sabi ko nga nakakaawa si Maricel kasi nga ano lang siya what do you call it? Collateral damage. Pero kasi nakalagay siya doon. It's either lang magsisinungaling siya o magsasabi siya ng totoo. Dalawa lang yon. And kayo ang mag-a-assess, Pilipino ang makikinig kung siya ba ay magsasabi ng totoo or hindi. Alright? What do you think? Hulaan natin. Mag-comment kayo. Confirm? Sabi ni Dels, confirm daw na attend si Maricel. Okay, let's confirm. Sino nagsabi? Okay, sino nagsabi? Let's say confirm. Okay, confirm. Dalawa nga lang yan. Okay? Ako, darating ba ako? Okay, sasabi ko na yung sagot ko sa inyo. Babasahin ko, mga palangga. I will read you my answer to them. Okay, mga kababayan, denian. Okay, pupunta daw. Okay, kung pupunta siya, abangan natin. Tignan natin yung kanyang pananalita. Kung paano, ano naman natin yan? Malalaman naman natin yan sa what? Ito, tignan ko lang. Malalaman natin yan kung siya ay darating o hindi. Okay. So, you know what? I'll tell you something. Ano na ko nakwento ko ito kagabi? Okay, di ba pinadalhan ako ng Senate ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pinadalhan ako ng invitation. Kasi gusto nila ako umuwi doon physically para magurgur ako. Okay? Baka kasi hindi alam ni Senator Bato na ako po ay 3 death threat ang binigay ni Lisa Tanas sa akin at ni Marcos Jr. Kaya nga, sa ating 12,000 live viewers right now, ulitin ko po muli, hindi po ako syungabels at suicidal para pumunta sa Senate ng physical. 3 ni-report ko nga sila dito sa otoridad sa Amerika.
nagugurgurin ako ni Lisa, 1, 2, 3 death threat ang nireport ko. 3 testigo. Okay? So nga ka ba, napapasok ka sa what? Sa mga bangag? Unless fair and square ang laban. Pero walang fair and square sa Pilipinas hanggang bangag sila. Okay. So kinorek nila, di ba? Kahapon, ang nilagay nila Mr. Maharlika. So kinorek nila ngayon. Pero ang napansin ko lang, hindi ko nababasahan yung letter nilang ka Ekla Bush. Wala ba? Asan ang budget ng Okay, nakita nyo yan? Ay, wala po. Ayan, Senate, email, at Gmail. Okay, Gmail. Okay, basahin ko na lang. Sumagot daw ako sa Senate Public Order at gmail.com. Wala ba tayong budget para gamitin ang Senate Public Order at senate.ph? Kasi sa US, kapag you deal with the government.gov. Diba? Senate.gov. Dito, ussenate.gov. Ito, Gmail. Nasaan ang pondo ng bayan? Anong tawag dyan? Is it, domain? I don't know. Hindi ako techie. Anong tawag dyan? Yung pag ang kapag ang email mo is the official.gov.ph or something. O whatever, kung ano man ang tawag dyan. Okay, baka fake. Sabi ni Palangga, sabi ni Domar, baka fake yan, ma'am. Passive. No, hindi naman. Well, I don't know. Kasi nga naman, ito'y galing sa, you are right. Kasi when you deal with the government, dapat official yung kanilang email. Domain, did I get it right? MG, thank you. Tama ako. Alright, public domain. Okay, Gmail, public domain. Okay, Gmail, di ba? Kahit sino pwedeng gumawa nito eh. O Senate Public Order 1235 at Gmail. Okay, sabi ni Palangga, may nag-comment, mura lang to sabi, yes, domain info should be at senate.gov.ph. Sabi di Healthy Life Corner. Yes. Okay, dapat sariling email domain ng PH government. See, na-notice ito ni Z nung aking Palangga. Thank you, Z. Alright. Yan sabi niya, Miss Maharlika, baka peke yan. Hindi ba lang ba maka-afford ang gobyerno, ang Senate, sa dami ng pondo dyan, mga ginakawat nila, email lang, $14 a month nga lang yan. Ayan po, Senate, medyo lang to. Ayan Ayan, ulitin ko, lakayan natin, Senate, Public Order, at gmail.com. Nasaan ang pera ng bayan? So, dapat pala hindi ko to sinagot kasi legit, parang illegitimate. Tama ba? Confirm. Okay? Okay, kinonfirm ni Bato daw. Okay, that's good. Wag kang mag-reply dyan. No, nag-reply ako Palangga. Nag-reply ako, I will read you my reply. Attend ba ako? Hindi. Naduwag ba ako? Hindi. Bakit? Diba? Gusto nila sila pumunta dito. Dito kami mag-hearing. Kasi sila ang may pera. Dito tayo sa Amerika mag-hearing. Diba? Kasi last time sila ay doon sa charter change. Pumunta sila sa Davao. Doon sila nag-hearing. Dito sa Amerika tayo mag-hearing. Total trillion budget ginagamit nyo eh. Okay, I will read it, baby. Okay? Ito ang bonggang sagot ng inyong lingkod. Okay? Ngayon, alam nyo na ha? Okay. Ito yung sagot ko. Maharlika's letter, O, syempre po, Ayan. Okay. Ay, malabo. But anyway, kasi tayo, blurred kasi tayo. Meron kasi mga boylets dyan na mga nakahubad sa likod ko. Charit. Okay, here's my letter for you. Attention kay Mr. Lawrence Asierto, Committee Secretary. Okay? Ito ang sulat ko sa kanila. I am. Mag-comment muna kayo. Anong sabi? May nagsabi via Zoom. Kung via Zoom dito, I'm fine with it. Fine. Dito yung ganito. Pwede, walang problema sa akin. Pero yung uutusan nila ako, pumunta ako sa embassy, o pumunta ako sa Pilipinas, hindi ako bogo, katulad ninyo, hindi ako bangag. Pangbangag lang yan. Via here. Dito live tayo para makita ng mga Palangga. Ngayon. No, whether you are American citizen or not, it's up to you if you want to attend.
Di ba? Walang sa citizen yan. If you want to, even you are, kahit na Amerikanang itim ang buhok, pwede ako umattend kung gusto ko. Bakit pa sila bibigyan ng pleasure? Ano ka, julul? Bakit mabibigyan ng pleasure sila? Ano, magkadara pa ako? Di ba, mag-prepare ako, May 7, magtatarantahin ko yung sarili ko para magpapatay kay Lisa dyan sa Senado? Hiller? Hindi lang, pangbugo lang yung mga ganyan. O, ito sagot ko. Okay, dear, gusto nyo anong klaseng basa ko? Kuya Cesar, Helen Bella, or what? Okay. Dear Senator De La Rosa, slang pa yan, kunyari, I am deeply honored for the invitation to attend the committee's public hearing on the so-called PIDEA leaks on Tuesday, May 7, 2024. It's already May 3, May 4 na kayo dyan. Okay? However, due to physical distance and time constraints, I cannot accede to your request. I am not in the Philippines and have been residing here in the U.S. for close to 2 decades now. Nga pala, dalawang dekada na pala ako dito. Having acquired, okay, my U.S. citizenship and all rights that come with it, moreover, I have no personal knowledge of the circumstances surrounding the PIDEA pre-casing or surveillance operation conducted against the subject personalities. Hindi po ako katulad ng binitbit ni Lazo na mga agent doon na wala sa pinangyarihan tapos nagtistigo. Anong sasabihin ko? Pag tinanong ako doon ka ba? Ang sabi ko, wala ako doon. So what's the point to spend your alindog, your money, then you risk your life para magurgur ka ng gobyernong ito? Hiller? As a political observer and commentator, all my statements and observations made on my social media platforms reflect and represent the same sentiments of my subscribers, viewers, and followers. It is my humble understanding that Senate hearings conducted in aid of legislation aim to gather information, insights, and expert opinion on a particular issue or proposed legislation to provide senators with a deeper understanding of a subject matter and its potential impacts as well as perspectives from stakeholders, mga Pilipino, which can inform their decision when drafting or amending public policies. Conversely, to expect that the hearings be spared of public scrutiny and accountability is untenable. Listen to this. Ito yung pinakamahalaga na inilagay ko si Marcos Jr. sa mapa ng Senate of Public Order. Recorded to, di ba? Huwag niyong tatanggalin to, Senate, ha? Even na Gmail, yung inyong, email. Okay. Here is my letter to you, Marcos, and the Senate. I believe the best resource person to be invited is no other than the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who was reportedly listed in the PIDEA pre-op and authority to operate documents on March 11, 2012. The invitation would allow him to clarify to the Filipino people whether or not he is dependent on illegal drugs o pulburon. As president, he is accountable to the people to ensure that he is running the country without any serious health issue that could compromise his faculty and capacity to lead. Rest assured, and I fully support this. I hate to say this, but it is formal. This honorable committee, its chairman and members, formal eh. Hindi ako pwede magmura sa letter eh. Pwede ba ako magmura? Kailan magpaka-formal. Tapos nilagaw pala ito. Jutang ginemis kayong lahat. Okay? Rest assured that I fully support
this honorable committee, its chairman and members in finding out the truth about the issues being investigated. I also hope that the same investigation in aid of legislation will result in a public policy that will require any candidate for any public position to undergo a hair follicle drug test to be submitted upon filing of candidacy with the Commission on Elections. Thank you. Lovingly yours, Boljakera. Ito yung sinabi ko sa inyo kagabi, na ang gusto ng taong bayan